ito pong pagdala nga po kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands ay talagang maraming mga DDS talagang galit na galit sila guys no sa nangyari talagang dahil sa kanilang galit ay marami po sa kanila ay hindi na mapigilan yung kanilang mga sarili, yung kanilang mga emosyon na talagang heightened emotion mga kaibigan, at makikita po natin yan sa social media. Ang laganap po na black propaganda ngayon para po sirain ang ating administrasyon at para po makakalap ng sentimiento no para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So kitang-kita natin mga kaibigan ngayon no na talamak po ang fake news ngayon sa social media, at isa nga po mga kaibigan sa talagang sobrang nabibiktima po ng fake news ay ang ating First Lady na gumamit pa talaga sila ng Amerikano para itong Amerikanong to ay magsabi na na-detain di umano ang ating First Lady. Pero ang First Lady po natin ay nakauwi po siya nitong March 10. Bago po inaresto si Digong ay nakauwi na po ang ating First Lady, at nung March 11 mga kaibigan, March 11, correct na ako. Nung March 11 ay umattend naman siya sa isang event no, Girl Scout of the Philippines, at nagbigay pa siya ng donation no. So ayun po mga kaibigan ang nangyari. At eto mga guys no, kanila pong fake news na si F. Elisa daw ay nakadetain pa daw no sa Amerika. So kitang-kita natin mga kaibigan, hindi lang po yan yung mga kaibigan, ang dami pong mga pinapakalat nila ngayong fake news at mga nire-revive nila ng mga matatagal na issue no. So eto po muna, bago po tayo pumunta sa ating topic, eto muna ang paalala natin. Pag nakakakita po kayo mga kaibigan ng mga posts ng mga DDS na sa tingin nyo parang kakaiba, parang merong purpose ng paninira, guys, ang masasabi ko sa inyo, huwag nyo agad paniniwalaan at mag-research po kayo no, kasi yan po ngayon ang usong-uso ngayon sa social media, sa internet no, dahil po sa sobrang galit po ng mga DDS na ito sa Marcos administration, dahil akala nila mga kaibigan kasalanan ni PBBM, but in fact mga kaibigan, hindi po ito kasalanan ni PBBM, kundi ito po ay kasalanan mismo ni Rodrigo Duterte. Alam naman natin guys, no, 2017 pa lang ay sinampahan na po si Duterte ng kaso sa ICC, at ang nagsampa po sa kanya ng kaso ay ang mga dilawan, di ba? At eto nga mga kaibigan, kahit na tayo ay wala na sa ICC, pero ang sabi mismo ng Supreme Court na meron pa ring jurisdiction ang ICC doon sa mga panahon na iniimbestigahan yung war on drugs ni Digong, at doon sa mga panahon na tayo ay signatory pa ng ICC no. So eto po mga kaibigan ay nagko-comply lang tayo sa international law na dapat lang naman, kasi as a sovereign nation and as a nation mga kaibigan na we're upholding democracy, kailangan sumunod talaga tayo sa batas, dahil hindi po ito kundi hindi po ito basta-basta lang na Filipino. Ang dating Pangulo po ay nagkasala no, crime against humanity, kaya po ito ang dapat niya talagang kahantungan. Ito po ang kanyang destiny, at ito lang po ang nararapat, dahil ito po ay kanyang kasalanan at dapat po niya itong panindigan no. So tama po yan ma'am, mabuhay PBBM, mabuhay Vester Pilapil, salamat po no. So naghahanap sila ng kakampi, wala na kasing naniniwala sa kanila. Shenit Zepagan, true. At Algerio, nabasa ko na pala ito. Sabi naman ni Sunny Olpate, good PM to all, and you ma'am, good luck sa BBM at KBL at Marcos Loyalista. Mabuhay kayo, pray lang tayo. Solid Norte from Las Piñas City, God bless us. God bless din po sa inyo, at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan no? At sabi naman po ni Hetty Gatchalian, mag-aral ka ng batas para alam mo ang legality. Alam mo Hetty Gatchalian, kahit hindi ka na mag-aral ng batas, yung mag-aral ng abogasya, kung ikaw ay palabasa at kung ikaw ay
madalas na nag-observe, nakikinig na sa mga abogado tungkol sa batas, minsan hindi mo na kailangan na mag-aral ng law. Kailangan mo lang maging palabasa, observant, at kailangan mong manood din doon sa mga lawyers, mga sikat na lawyers, at kailangan mong mag-self-study. Minsan hindi mo na kailangan pumunta sa university para matuto. Kasi napakaraming mga lawyer talaga, no, pero hindi alam ang batas. Katulad na lang ni Sara Duterte, na lawyer siya pero hindi niya alam ang batas, 'di ba? Katulad na lang ni Digong. Abogado siya, dating naging fiscal pero hindi niya alam ang batas. No? So, minsan kailangan lang natin ng a little common sense at saka self-study at saka mag-research din, no? At ito namang sabi naman ni Legramata-Lotrab, daming adik ngayon na nagdidiwang, lalo na mga drug lord. Malapit na maging legal ang droga. Alam mo, ito sasabihin ko sa'yo, no? Legramata-Lotrab. Sa panahon ni Duterte, ang daming nagdidiwang na mga drug lords at saka mga sindikato. Kasi kita mo, pinoproteksyonan ni Duterte ang mga drug lords at ang mga miyembro ng sindikato, katulad na lang ni Michael Yang. Pinoproteksyonan ni Duterte at tinuwis po ni Duterte ang kanyang inusig ay yung mga pulis na katulad ni Asierto na gumagawa lang naman ng investigasyon na nararapat. Kaso nasagasaan ni along the investigation, nakita ni Asierto ang involvement ni Michael Yang at ng iba pang mga incheck na labas-masok sa Malacanang sa panahon ni Duterte. Kaya yan ang dahilan bakit nagalit si Duterte kina Asierto at sa kanyang team at binaliktad po ang sitwasyon. Yung mga kasamahan po ni Asierto, no, ay ganun na. Mabuti na lang. At si Asierto ay nakapagtago at nakapag-confess at nakapagsabi pa kung ano ang tunay na nangyari. Kaya maling-mali yung sinasabi mo na nagdidiwa ngayon ang mga drug lords dahil ang katotohanan sa panahon ni Duterte, doon nagdidiwang ang mga drug lords. Diba? Ang sabi nga ni Las Cañas, Duterte is the lord of all drug lords in southern Philippines. Makes sense? Kaya naman pala ang kanyang mga pinapatsuki ay ang mga maliliit, mga mahihirap na mga Filipino nakatira sa Tondo, sa Tala, Caloocan, Bagong Silang, Caloocan, dyan sa may Batasan at sa iba pang mga slum area ng Pilipinas. Kaya naman pala mahihirap ang kanyang pinapatumba dahil hindi niya talaga kayang ipatumba ang mga drug lords, ang mga sindikato, dahil ito, siya mismo ang nagpoprotekta. Kaya Legramata-Lotrab, sana ay magising po kayo sa katotohanan. Diba? Sabi naman ni Tiburcio Gonzales Oitingso, everyone is saying he killed thousands but only few realize that he saved millions. Alam mo, ito sabihin ko sa inyo, Tiburcio Gonzales Oitingso, ang mali ay mali at hindi mo pwedeng itwist. Ang mali, hindi mo pwedeng istrayan. At ang baluktot, hindi mo rin pwedeng ituwid. Kung ano ang kasalanan, yun ay kasalanan. Black and white lang tayo dito. Black and white. Ang masama ay masama, ang mali ay mali, ang tama ay tama. Black and white lang, di ba? Ang sabi nga sa Bible, huwag kang maging neutral. Dapat, kung hot ka sa Panginoon, dapat hot ka lang. Kung cold ka lang. Walang neutral. No, there's no such thing as neutral kasi isusuka ka, 'di ba? Kaya etong sasabihin ko sa iyo, no, Tiburcio, isa man ang pinatay, dalawa man ang pinatay, tatlo man ang pinatay, ang mali ay mali. Meron tayong batas. Si Duterte ay isang lawyer, naging piskal. Dapat alam niya kung ano ang tama. 'Di ba dapat si Duterte siya ang unang-una dapat na nag-a-uphold sa batas? Di ba siya dapat ang unang-una na sumusunod sa batas? Dahil lawyer siya, di ba? Si Duterte pa ang unang-unang lumabag sa batas sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng due process at sa pamamagitan ng pagkitil ng buhay sa mamamayang Filipino. Kaya yung sinasabi mo, Tiburcio, na he killed thousands but only few realized that he saved millions, that's not true. Kasi tingnan mo ha,
sa ginawa ni Duterte? Alam mo ba na nasira ang moralidad ng Pilipinas, apektado ang sosyedad ng Pilipinas at maging ang ating stand sa global community. 'Di ba? Panahon ni Duterte na ilagay pa tayo sa gray list at ang bansa natin ang pangit-pangit ng imahe sa panahon ni Duterte. Sa panahon ni Duterte, ikinahihiya ang Pilipinas. Kita nyo nga kapag si Duterte ay umaattend sa mga summit, nakita nyo nag-iisa lang siya. Hindi siya nilalapitan ng mga world leaders. Kita nyo, di ba, may video niyan na si Duterte, palingalinga, naghahanap siya ng kanyang kakilala kung sino ang pwedeng kanyang makausap. Habang ang lahat ng mga world leaders may kanya-kanyang mga katsokaran, may kanya-kanyang mga kausap. Pero si Duterte, mukhang kawawa, mukhang aping-api. Kasi nga, sino ba naman ang magkakagustong lumapit sa isang presidente na ang daming pinatsugi? Sa isang presidente na di umano ay abuser. Abuser ng mamamayang Pilipino at ng batas. Sa tingin mo, merong magkakagusto na lumapit sa kanya? Wala. Kaya nga, sa panahon ni Duterte, bagsak ang ating ekonomiya. Diba? So, maging ano lang tayo dito, no? Maging makatotohanan lang tayo dito. Huwag tayong patadala sa ating mga emosyon. Dapat meron tayong data. Diba? Huwag tayong padadala sa mga emosyon. Dapat maging realistic tayo sa mga sinasabi natin at dapat hindi tayo yung bang hindi tayo lumalampas sa ating mga limitasyon. Kung ano lang ang tama, kung ano lang yung nasa record, nasa data, yun lang dapat ang ating ipinagmamalaki. At huwag sasabihin na si Duterte ay best president dahil alam naman natin ang data. Duterte is a big failure sa kanyang pamumuno. Sa lahat ng bagay, build projects, 119 ang pinangako, 12 lang ang natapos, 12 lang ang natapos. Pagdating naman sa ekonomiya, wala ding investors. Ito nga, ipinamigay pa niya ang bilyones sa Russia. Bilyon yun, galing yun sa taxpayers money ha. Pero pinamigay lang niya sa Russia. Nag-down ng helicopter sa Russia. Pero pagkatapos niyan, nung nagkaroon ngayon ng giyera sa Russia at sa Ukraine, naduwag si Duterte sa sinasabi ng Amerika na isa-sanction daw tayo kapag tinuloy natin ang pagbili ng helicopter sa Russia. So, nung ginawa ni Duterte, pinakancel ngayon ang pagbili natin ng helicopter sa Russia. At kaya lang nakapag-down na eh. Billions nakapag-down na. At hindi na nakuha ni Duterte ang bilyones. Dahil ayon sa kontrata, kapag yung country na umorder at hindi niya ito tinuloy, hindi na maaring i-refund ang down payment. So mga Filipino, bigay na lang natin yun sa Russia. Wala na tayong magagawa eh. Bigay na lang natin yun. Tayo na mapapakinabangan sana natin yun, di ba? Pero bigay na lang natin yun sa Russia. Dahil yan sa kapabayaan ni Duterte. Dahil yan sa pagiging duwag ni Duterte. Pinakancel niya ang pagbili ng helicopter sa Russia na kung tutuusin pwede namang ituloy. Ganyan po siya kaduwag, di ba? Remember mga kaibigan? Remember? Nung siya po ay nagkaroon ng pre-trial no, sa ICC. Nakita niyo ba yung itsura po ni Duterte? Nung nagkaroon ng pre-trial sa ICC kahapon. Makikita niyo ha? Yung kanyang boses, mga kaibigan, makakalata mo na medyo parang, hindi medyo, kundi takot. Kitang-kita natin, no? Nung nagsasalita siya at nagpapakilala siya, yung boses niya, garalgal. Mukhang takot si Duterte. Sabi ko nga nung tinitingnan ko siya, wow, nasaan na ang Duterte?
na palamura. Nasaan na ang Duterte na sinasabi niyang matapang siya at sisipain niya ang ICC? Nasaan na yung Duterte na mahilig mag-curse? Bakit ngayon tila bow down sa ICC? Akala ko ba hindi siya magbabaw sa ICC? Akala ko ba hindi siya magpapatalo sa mga foreigner? Bakit ngayon mukhang iba yata ang nangyari? Bakit ngayon mukhang takot na takot si Duterte? Guys, ibang-iba sila. Ibang-iba talaga si PBBM kay Duterte. Kasi si PBBM pumunta sa UN, pumunta sa ASEAN, ang tapang ng Pangulo natin. Kaharap pa ang mga leaders, world leaders. Nandyan ang mga leader ng China, nandyan ang leader ng Amerika. Pero si PBBM matapang. Matapang na ina-assert ang ating karapatan sa West Philippine Sea at very vocal sa pagsasabi na hindi siya papayag na mawalan tayo even an square inch of our territory. Magkaiba talaga si PBBM at si Duterte. Si PBBM, matapang siya pagdating sa mga ibang lahi. Matapang ang Pangulo natin, BBM, pagdating sa ibang lahi, hindi nagpapatinag. Si Duterte, matapang lang sa mga Filipino. Pero kapag kaharap ay ang ibang lahi, yumuyukod si Duterte at halos hindi makapagsalita. Alam niyo ba mga kaibigan, inaantay ko sa kanya ha, ang hinahanap ko kagabi yung Duterte. Yung Duterte na kilala natin. Kasi sabi ko, eto tingnan natin ha, sabi ko sa sarili ko, tingnan natin to. Dapat gawin niya dito yung pagiging palamuran niya. Dapat gawin niya yung sinabi niya, nasisipain niya ang ICC. Inaantay ko yan mga kaibigan. Kasi yan yung sinabi niya sa sa mga interview sa kanya. Sisipain daw niya ang ICC. Tatadyakan daw niya ang ICC. Pero kita niyo, hindi niya nagawa. Diba? At ito pang nakakatawa mga kaibigan. Yung mga rally, diba? Madalas nang sinasabi sa mga rally na ito daw si Marcos. Sabi niya, ito si Marcos. Matutulad ka sa tatay mo. Yung bang parang hihilahin ka na lang papunta ng ibang bansa. Ipapatapon ka sa ibang lugar. Pero mga kaibigan, yung sinabi ni Duterte, bumalik sa kanya. Pumunta ang nagpadala ng warrant of arrest ang ICC through Interpol, at ang Interpol Manila nakipagtulungan naman sa PNP, at ang PNP ang nag-serve ng warrant of arrest si General Torre. Kaya sabi ko, yung sinabi ni Duterte kay PBBM na maaaos daw, matatanggal daw, mapupunta daw sa ibang bansa katulad ng tatay niya, mukhang kay Digong nangyari. Karma. Yan ang tinatawag na karma. Karma. Diba? So, mga kaibigan, ang sabi ko nga palagi, no, huwag tayong huwag tayong huhusga sa kapwa natin. Huwag tayong magsasalita ng yung mga katulad niyan, kasi bumabalik yan eh. Bumabalik agad-agad. Kita mo, bilis ang karma. Tapos iba, sinabihan pa niya si PBBM na si PBBM daw, pag nag-edad daw ng 80, hindi na daw yan makakalakad. Nandun na lang daw yan sa kwarto niya at nakahiga. Bumalik na naman kay Duterte. Kasi ngayon si Duterte, nandun siya sa custody ng ICC. At hanggang doon lang siya sa kanyang kwarto at saka doon sa lugar na kung nasan siya. Hindi na siya pwedeng pumunta sa ibang mga lugar. So lahat talaga mga kaibigan ng mga pinagsasabi niya kay PBBM, bumalik sa kanya. Kaya sabi ko guys, no, the principles of the Bible, what you sow is what you reap.
kung ano ang tinanim mo sa kapwa mo, yan ang babalik sa'yo. That's the law of God. The law of God. What you sow is what you reap.